So sabihin po natin sa ating mga katabi, nagagalak ako kasi narito ka. Ayan. O ano naman po ang response? Nagagalak po ba siya? Ayan, praise God. Ha? Hindi, walang response? Ayaw? So, kami po'y nagagalak muli na makasama po kayo ngayong araw na to. Para syempre hindi lang magpuri, magpasalamat, lalo't higit, nawa is narito tayo para makinig ng kanyang salita. Amen po ba doon? Amen. So sa mga nandito po last Friday, ano po yung naging topic po natin? Psalm 23. The Lord is siya po ang ating good shepherd. Hindi lang shepherd. Kasi maraming klaseng shepherd. May dalawa. May good at saka may upahang tupa. Di po ba? Kung saan, pag sinabi po nating good shepherd, andoon na tayo ay hindi niya tayo iiwanan whatever happen. Amen po ba doon? So, yun po yung naging topic po natin last Friday. So, ilan po sa atin life chapter ang Psalm 23, kagaya ng sabi ng isang atin natin. At yung itatakal po natin din ngayon ay isa din sa mga life chapter ng buhay niya. So, tayo pong lahat po ba ay may life chapter or verse sa Bible? O dapat may mga pangako ng Lord na pinanghahawakan tayo para nang sa ganon, in times of difficulties, in times, sige kayo, from now on, I will go over there and there. Kung sino yung mga natutulog, kung sino yung mga hindi nakikinig, bahala kayo. I will utter your name in prompt. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo po ba yon? Oh no. So, sa oras na to, kailangang makinig. At the same time, palakad-lakad ako dyan. At the same time, Kuya Jess, yung mga nakikipag-chismisan o nakikipag-marites sa katabi, focus sa camera para lahat focus sa Word of God. Ang safety o security natin, unang-una, sa atin pong physical na katawan. Ano-ano ang mga kailangan ng physical nating katawan? Pagkain. Lalo na sa BNI, pagkain. Natawa kayo, pero yun ang totoo eh. Pagkain. Sinasabi natin, pag nag-aaral tayo sa high school, food, clothing, and shelter. Yan po yung pinaka-security natin sa buhay po natin. Mapa-Kristiyano at hindi Kristiyano. Amen po ba doon? Amen. Sa pangalawa kaya, ano ang security ng tao? Po? Spiritual? Ano pa po? So, sabi nga, ang security ng tao, marami sa atin, ito ang security. Trabaho? Pera? Ano pa po? Property? Bahay, kotse? Relationship, asawa? At the same time, family, asawa, family, o kung minsan, ito, yung sinasabi na, pag marami ka ng ipon, secured ka na. Di ba? Marami po tayong naririnig. Pag marami kang pera, secured ka na. Pero, sa oras na to, Kuya Jess, medyo nag-uumpisa na. Kaya sa umaga pong ito, ang atin pong tatalakayin is kung kanino ba ang seguridad or safety ng bawat isa po sa atin. Kanino po ba natin makikita ang safety and security natin? To our Lord Jesus Christ, or nasa presensya po tayo ng Panginoon. At ang atin pong verse or chapter sa umaga pong ito ay matatagpuan po natin sa Psalm 91, verse 1 to 16. Tayo nga pong lahat ay tumayo at atin pong basahin ang salita ng Panginoon at para hindi rin po tayo kukurap-kurap. Sige po, 1, 2, 3, tayo po sabay-sabay na bumasa. Psalm 91, verse 1.
Ay, sorry po. No evil shall fall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angel charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. Amen. Makakaupo na po tayo. Di po ba ang sarap namnamin, ang sarap panghawakan ang pangako ng ating pong Panginoon sa Psalm 91. So, yan po yung ating pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Sabi po dyan sa letter A po natin na kung saan the protection, comfort, and care of Yahweh or the assurance of God's protection. Sabi nga, assured ka na ba sa mga kung ano ang meron ka? So, dito po natin makikita Psalm 91 verse 1 to 2. Dito po makikita na po natin yung comfort, protection, and care ng ating pong Panginoon sa buhay po natin. So, sabi po dyan, the secret place of the Most High. Para bang yung pag sinabi po nating tall, taller, tallest, pero eto pag sinabi po nating most, yun ay pinaka mataas na. Pag sinabi po nating most high, pagdating po sa ating pong Panginoon, sabi nga po natin, isa sa mga attributes ng Panginoon, He is powerful. Isa po yan sa mga karakteristik din ng ating Panginoon na siya po ay powerful. Sabi po dyan, an intimate place of divine protection, the use of Most High for God, emphasizes that no threat can overpower Him. Can we overpower the Lord Jesus Christ? No one, kahit isa ka pa sa mga prinsipe na makapangyarihan dito sa lupa, you cannot overpower the Lord Jesus Christ. Dito po sa verse 1 ng Psalm 91, if you have the Bible or app in your cell phone, you can open. Sabi po dyan sa Psalm 90 verse 1 din, pwede nyo po, hindi ko na po dyan nilagay. So sabi po, in Psalm 90 verse 1, Moses spoke of God as the dwelling place. Ito yung tinatawag ninyang the habitation, the home of man. The secret place of the Most High, that is everyone who puts his trust in Him. So, kanino po dapat natin ibigay yung tiwala po natin? Hindi po dyan sa katabi natin, hindi kung kanino man, kundi ibigay po natin yung tiwala po natin sa the Most High, which is our Lord Jesus Christ. Sabi nga po dito, the more closely we cling to our Almighty Father, the more confident may we be. Diba? Kailangan yung confident natin, ibigay po natin sa Lord. To trust, sabi nga po dito, to trust in man is natural to fallen nature. To trust in God should be as natural to regenerated nature. Madalas po kasi tayong mga human sa kung kani-kanino po tayo nagkikling or ibinibigay yung trust po natin. So tayo bilang mga anak ng Diyos,
Kung sinasabing tunay na ikaw ay anak ng Diyos, dapat sa Kanya lamang po tayo magtitiwala, wala nang iba pa. Amen po ba tayo doon? Palakpak po para sa mga tulog. Nako, daming tulog. O, di ba? Kala ko may nakikinig. Ayan, sige kayo. 1 point. Ako yata yung magtatali, ah. Okay, ayan po. So, yan po ang sinasabi po natin. Ibigay po natin. Trust in the Lord with all your and not lean on. Very good. So, yan po yung mga pangako ng Panginoon na ating pong panghahawakan. Next po tayo. Ito naman, yung mga kumpare ni Pastor Julius, nagiging friend ko na ngayon. Kagaya ni Charles Spurgeon. So, si Charles Spurgeon, hiniram niya tong mga ito naman kay Ridley Harvigal. Sino si Ridley Harvigal? Siya naman po ay isang hymn writer. Ayan. So, mag-ipon din kayo ng mga friends. Yung friends na makakapulot tayo ng mga wisdom na nanggagaling sa Lord. Sabi po nga dyan, suggested 4 ways the Scripture speaks of the shadow of the Almighty. Sabi po dyan sa number 1, shadow of the rock. Alam naman po natin, He is our rock and He is our salvation. Sabi dyan sa Isaiah 32 verse 2, hindi ko na rin po nilagay at kung may time kayo, pwede nyo po siyang basahin. At where is your notebook, mga kapatid? Sabi nga natin, ang computer, may megabytes lang yan. Tayo kaya ilang gabytes naman yan. Kaya we need notebook and pen. So, lalo na pag ang computer, napuno na, wala na. So, sa atin kaya, baka mamaya, wala na. Yung ating napag-aralan ngayon, tanong kayo, impromptu exam or quiz, wala na. Paano kaya pag nag-impromptu quiz tayo tapos 10/10, 5 kayo, walang kainan ng lunch? Magbaba na daw yung iba. So, joke lang po yun. Ayan. Next, the shadow of the tree. Kay Song of Solomon, chapter 2, verse 3. The shadow of His wings, alam naman po natin, itago mo ako, Lord, sa iyong pakpak. Psalm 63 verse 7, the shadow of His hand, alam naman po natin, God is always open arms pag tayo po ay lumapit po sa Kanya. Pag sinabi pong shadow, asa na si Eli ko? Sabi, oh, where's your shadow? Gumaganon siya. Di ba ang shadow natin is anino, na which is ang shadow is malapit lang siya sa atin, di ba? Kahit saan tayo pumunta, sama-sama yan. Kasi kung wala kang shadow, alam na this. Pero wala tayong shadow. Napansin nyo na ba? Pag 12 noon, hindi mo makikita yung shadow mo. Ha? Nag-lunch break daw yung shadow. Hindi. Kasi tanghaling tapat, mismo sa center, wala ka talaga makikita ang shadow. Kuya Joe, ano ka ba? Nagla-lunch ang shadow? So, natawa tuloy sila. So, nagbibiro naman si Kuya Joe. So, sabi po dito, shadow was understood as a metaphor. Pag sinabi po nating metaphor sa exegesis po natin, figure of speech. So, shadow, metaphor for care and protection. Ayan naman po ang metaphor ng ating pong shadow. May natututunan po ba? Amen. So, ano yung letter A natin? Ayan, sabi ko kasi sa inyo, take note. Kasi, mabilis lang yan. Lalo na pag tayo tumatanda na rin ang memory gap natin. Or tumatanda na rin tayo. Or nagkakaroon na tayo ng memory gap. Ayan. May memory pa, pero may gap na. Ang importante, may memory pa. Ayan. Next tayo. Ayan. For wonderful. Pag sinabi po nating wonderful, difficult to understand. Ayan. So, you're wonderful. Yan yung mga pangalan ng ating pong Panginoon na nababanggit po sa verse 1. So, the Most High, pag sinabi po nating Most High, Elyon, Almighty, Shaddai,
The Lord is our Yahweh at saka my God is Elohe or Elohe. Ayan. Hindi po yan hindi po yan Korean. Kagaya ng sabi ni Kuya kanina, ni Kuya Glenford. Ano nga sa'yo? Ano na yun kanina? Saduceo? So, hindi yan. Elohe lang yan. Elohe. Ito yung mga important na dapat po nating malaman pagdating po sa mga pangalan ng atin pong Panginoon. So, yun po yung verse 1 po natin at saka verse 2. Okay. Dako po tayo sa verse 2. Nasa verse 2 na po tayo. At verse 6, hanggang verse 16 po tayo. Kaya sabihan nyo lang po ako kung kailangan kong pomreno. Ayan. So sabi po dito, sa verse 2, the protection, comfort, and care of Yahweh. So yun pa din, verse 1 and verse 2. Sabi po sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. So, napaka-importante po talaga ng ating pong pagtitiwala po sa ating pong Panginoon. He is my refuge and my fortress. Sabi po, the one who lives intimately with God knows the greatness of His protection. God Himself becomes like a mighty refuge and fortress for the believer. Sabi nga rin po ni Pastor Peter, napakinggan ko kahapon sa kanyang explanation about the Psalm 91. Sa mga nagtitiwala po sa Panginoon, diyan sa pangako ng 1 and 2 is para sa mga believer. Para po sa ating mga naniniwala. Ang mga pangako ng Diyos is para po sa ating mga believer. Pero, sabi nga sa atin, ang sikat ng araw at ulan ay ibinibigay ng Panginoon sa masama at sa mabuti. Pero when it comes to this Psalm 1 and 2, ini-specify dyan na para sa ating mga believer ang kanyang pangako. Sabi po dyan sa My God in whom I trust, the close relationship with God and all the benefits that come from it are those who know Yahweh as God and truly trust Him. Tayo bilang mga believer, His protection and comfort, yun naman yung maaasahan po natin pagdating sa atin pong Panginoon. Yung protection niya, yung pagmamahal niya, yung pag-aaruga niya para sa atin is laging nandyan. Trust Him more and increasingly known Him as God. Di po ba, sabi nga, when it comes to paglilingkod sa ating pong Panginoon, mas mapaglilingkuran mo siya kung siya ay kilala mo. So, when it comes to trusting our Lord, mas lalo pa yung pagtitiwala po natin sa Kanya kung mas lalo pa po natin siyang kilala sa buhay po natin. At kung lalo na mas mararamdaman mo at may ipaparamdam sa atin ng Panginoon ang pagtitiwala natin sa Kanya in times of troubles. Kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo, na alam mo na ang Diyos ang gumawa nun sa'yo. Diba, sa mga times ng pagsubok, lalo mong panghahawakan ng Kanyang salita, lalo na pag yung mga pagsubok na yun ay napagtagumpayan mo na hindi sa sarili mo, kundi kasama mo ang Diyos. Amen po ba doon? Amen. So, lipat po tayo. Sa verse 3 and 4 na po tayo. May natututunan po ba? Amen. So, you are my refuge and fortress. I will trust in you, Lord. So, sa Psalm 91, 3 and 4, ito naman kung kanina, yung care and protection niya sa atin. Ito naman, how is paano binigay ng Panginoon ang protection and comfort naman niya sa atin. Sabi diyan, surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. So pag sinabi po nating snare, sabi nga, ito ay patibong. Ayan, halimbawa, or pag mamimingwit ka ng isda, kailangan mo ng, ayan, pain. Kung gusto mong makakuha naman ng ibon is, ang gagamitin mo ay
snare, baril, high-tech, baril agad. Oo, sa ngayon kasi baril na lang agad, mas madali eh. Hindi mo na kailangan ng patibong. Pag sinabi naman po nating fowler, ito po ay yung ginagamit na trap para sa ibon or panghuli ng ibon. Eh ano naman ang tawag doon sa trap na pinangkuha natin sa pusa? Mouse trap, cat trap. Pag sa daga, ayan, dami nyo nang alam ha. Very good, students. So, yan po yon. Okay. So, eto naman ngayon ang tanong. Ano naman ang mga ginagawang fowler or trap ng kaaway sa atin? Temptation. Okay. So, sabi nyo, temptation. Tingnan natin kung ano-ano yung mga ginagamit ng kaaway para tayo ay matrap. Sabi nyo, temptation. At tingnan natin, baka mamaya isa na ito sa mga ginagawa ng kaaway sa atin ngayon. Focus on this. Sabi diyan, surely he shall deliver you from the snare of the fowler. We are foolish and weak as poor little birds. But if we dwell near God, He will see to it that the most skillful deceiver shall not entrap us. Tayo, pag naisa sa pamuhay po natin ang salita ng Panginoon, hindi tayo mahuhulog sa trap ng kaaway. So sabi po dito, the devil and his agents. Sino kaya yung agents na yan? Hindi yan si Dennis. Joke lang. Joke lang, nak. Joke lang. Joke lang, ha? Agents kasi. Wow. Di ba naging agents din tayo? Lahat tayo naging agents din. Pero mas maganda agent ni Lord, hindi ni Satan or ni devil. So sabi diyan, the devil and his agents often work as the fowler's works. Ano-ano kaya ang mga ito? Number 1. Pakibasa? Kung may sikreto kayo dyan, ilantad nyo na. Ayan. Sabi nga natin, wala tayong maitatagil sa Panginoon. Pangalawa, ay kung dati, eto lang ang sinabi, binubulungan ka lang, mamaya hinihila ka na. Ayan. Huwag kang magsimba ngayon. Maglaba ka muna. O kaya maraming sale sa bata. O, change ng methods. Number 3, pakibasa po. Ayan, syempre, kung ititempt ka, bibigyan ka ba ng hindi kaaya-aya? Syempre, yung kaaya-aya or yung kaakit-akit. Syempre, lust of the eyes, lust of the flesh. So yan yung mga ginagawa ng kaaway. Number 4. Ano kayong dikoy na yan? Parang tikoy naman. Si Kuya Totoy. Pag sinabi po nating decoy, ano na ba yung decoy na ano ko dyan? Ano na po? Po? Panglito or basta panglito, yung decoy na yan, hindi tikoy. So, pagkalito, halimbawa, ano yung lilituhin ka? Pagdating na lang sa salita ng Panginoon, eto yung, kagaya neto na lang. Marami tayong mga alam na verse sa Bible, pero yung konteksto, hindi yon ang pinaka-konteksto. Kagaya na lang neto, sabi nga natin, lagi nating na life verse pa nga natin kung minsan sorry, pero yun yung totoo at totoo ang magpapalaya sa atin. Jeremiah 29:11, yan yung madalas nating ginagamit. The plans for you and to prosper you. In paraphrasing na lang po ito para wala tayong dagdag bawas. Yon, to prosper you. Pero ang tanong, yung mga succeeding verse o yung explanation ba noon is captives ka ba ng Babylon? So, kailangan po natin, hindi lang po sapat na nagbabasa po tayo ng Biblia, kundi ang mahalaga po is kailangang alam po natin yung tamang konteksto nung binabasa po natin. Isa pa, 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. So, sabi nga natin, 2 o 3 ang Lord nasa kalagitnaan natin. Pero, ang tanong, 2 o 3, matutuwa ba ang Lord? Ito kasi ang sinasabing pakahulugan ng iba. Okay lang yan na 2 o 3 kayong pumupuri sa Diyos. Hello, matutuwa kaya ang Lord na 2 o 3 lang kayo nagpupuri sa Kanya? Hindi, di ba?
So, 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them when it comes to decision making or advices pala sa, kumbaga may isang nag-a-agree. Ayun po yun, may isang nag-a-agree. At kung gusto niya pa po ng mga verses na may tamang konteksto, approach niyo lang si Kuya Jess. Magaling siya dyan. Ayan, praise the Lord. Kuya Jess? Ayan. So yun po yung atin pong laging iisipin. Maging wise po tayo when it comes sa pagbabasa po natin ng Biblia. Mga atin na nasa Mahara, yung hindi pa po nasa group natin, join na. Ayan. Kung may mga katanungan kayo about the preaching, about yung mga nasasabi ni Pastora, ni Pastor, pwede po kayong mag-open sa group po natin. May group po kami na Mahara. Baka gusto nyo mag-join. Ayan. Praise the Lord po. So next po tayo, baka ilang minutes na lang, nasa verse 1 to ilan pa lang ako? 3-4, sabi dyan, sa letter B, and the pestilence. Okay. Also, God also protects His people in times of plague and disease. Sino na naka-experience nito? Plague and disease. 2021, 2022. Ayan, di ba? Iingatan tayo ng Panginoon. May namatay po ba sa atin? Wala. Kaya, ito yung patunay sa verse na to. That He will protect us in times of plague and diseases. Oh. Ayan. So, sino po dito ang talagang protektahan ng Lord na never na nagka-COVID? Never na nagka-COVID. O, di ba? Iilan lang sa atin. Ayun lang, baka di raw kayo nagpa-test. Ayan, praise the Lord po. So, panghawakan po natin. O, ayan na. O, balik na dito, balik na dito, balik na dito. Ayan, yan. So, sabi po dyan, children of God are not always immune from physical plague and pestilence, but they are ever guarded from destructive spiritual forces as they dwell in the secret place of the Most High. Yan po yung panghawakan po natin. At kung ang mga kapatiran po natin is nauna naman when it comes to plague and disease, they are blessed. Kasi kasama nila ang Diyos. Ay tayo, magpapatuloy pa tayong sa mga struggles, sa mga problems. Pero don't worry, God will be with us. Ayan naman po yung pangako ng Panginoon. So, ayan din po yung isa sa mga, si Lord Craven naman, isang Kristiyano din, na naka-experience din ng plague and disease. Pero, yan din ang mga pinanghahawakan natin. Whatever na dumating, whatever na maranasan natin, alam po natin, kasama natin ng Diyos. Amen po ba doon? Amen. So next po tayo, baka maabutan tayo ng oras. Sabi po dyan, how God brings, continue lang po niya. Kung kanina, iingatan po niya tayo. Yung pag-iingat ng Diyos nandyan sa atin. Eto naman sa number 4, sabi niya, He shall cover you with His feathers. And under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. So yan po yung panghawakan naman po natin sa atin pong Panginoon. Sabi dyan, a metaphor, God is represented as a bird sheltering young chicks under his wings. Kagaya ng isang nanay, na di ba, pag halimbawa, yung kagaya ng yung pinapanood namin ni Eli sa 10 Little Ducks, di ba? Pag halimbawa yung isang anak niya napalayo, di ba, hindi siya aalis para para iwan yung iba, kundi igagather pa rin niya at yun ay kanyang ilalagay sa kanyang pakpak. So sabi ni Luther, sabi ni Luther, is it faith which maketh thee the little chicken and Christ the hen? O kagaya natin bilang mga magulang, si Lord represents the hen. Thou that mayest hide and hope and hover and cover under His wings, for there is health in His wings. So, yun po yung lagi po nating panghahawakan. Pag nasa Lord tayo, pag yakap-yakap po tayo ng Panginoon, alam po natin, malusog tayo physically and spiritually. Yun naman po yung mahalaga, di po ba? So, yun po yung dapat po nating panghawakan na pangako ng atin pong Panginoon. So, next po tayo. Letter C. Sa letter D naman, His truth, His truth shall be your shield and buckler.
Ayan. So sabi po dito, God's protection continue with His truth, nothing but the truth, and truth will set us free, represented as the smaller, often round shield, and the larger, often rectangular shield, the buckler. So, sino po madalas manood dito ng mga ng mga fight ng mga soldiers or yung mga sinauna? Amen. So, ito po yung tinatawag po nating shield. Yung mga nasa ayan, basta yung mga pinapanood nyo na ginagamit ang shield at saka buckler. Ito naman, shield, when it comes to shield naman, kahit anong tama na mga pana or arrow, may protection ka. That is what you call shield. Ito na yung buckler, yung circle na ganito. Ayan. So, madalas, pag yung mga medieval ba to? Ito, sila yung ganyan. Pero sabi nga po dito, His truth, His promise, and the faithfulness to His promise shall be thy shield and buckler. Those who walk by faith shall be protected from cunning heresies. They shall be preserved, and in sudden temptation, they shall be secured from harm. So, alam naman po natin, no? Pag si Lord ang ating shield and buckler, kahit na anong heresies. Pag sinabing heresies, ito ay maling katuruan or maling pananampalataya. Pag sabi namang cunning dyan, yun ay tuso. Kahit anong gawing tuso sa'yo, kahit anong gawin sa'yo, pag nasa truth ka, kahit ano pa man dyan ang ibato sa'yo, alam po natin na God is with us. Hindi niya po tayo pababayaan. Amen po ba doon? Amen. So next po tayo. Yan po ang shield and buckler. So, dako po tayo sa Psalm 91 verse 5 to 6. Ito naman kung how God protects us and cares us. Ngayon, we will go to the result of God's protection and care. So, sabi po dyan, you shall not be afraid of the terror by night, nor of the day arrow that flies by day. Sabi dyan, you shall not be afraid. Having God as a refuge gives strength and courage to the people of God. So, sabi nga dyan, hindi binigay ng Diyos ang takot sa mga anak ng Diyos. Kung tayo ay natatakot sa mga bagay-bagay, check natin yung ating sarili. Baka yung tiwala natin sa Kanya ay nagsusubside na. So, yun po yung dapat po nating gawin. Ang pagkatakot ay hindi ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon. So, sabi po dyan, of the terror by night, nor of the arrow that flies day by day. Sabi po dito, all kinds of distraction that could come in all kinds. Nasaan na ako? All kinds of circumstances, it could come by night, by day, or come as terror, or by arrow, as a pestilence, or a distraction. Sabi po dito, in the Lord may permit many terrible things to happen. So may mga instances po na pinipermit or inaalaw ang ating pong Panginoon. Pero sabi po dito, as He did to His own Son. Nangyari din po sa ating pong Panginoong Hesus. But His children know that no power is out of God's control. Di po ba, kahit ginawa niya ito sa kanyang sariling anak, alam naman po natin na may gagawin ang Ama po nating nasa langit. Whenever or however it comes, God is able to defend His people. Alam naman po natin yun, di ba? Dinedefend lagi tayo ng Panginoon. Lalong-lalo na pag yung pagtitiwala natin nasa Kanya. Ayan. Amen po ba doon? So kanina, andoon yung how, andyan na yung resulta na kahit day and night, ang gawin ng kaaway na pagsusumikap para yung pagtitiwala is alisin niya sa atin, hindi yun mangyayari. So verse 7 to 8 na po tayo. Assurance naman sa atin bilang mga mananampalataya. Sabi ko nga kanina doon sa verse 1, para po sa ating mga believer.
1,000 may fall at your side, and 10,000 of your right hand, but it shall not come near you. God's protection and care could be so specifically focused that it could be preserved 1 in 1,000. Alam naman po natin, kahit maraming magtumbahan dyan, pagdating sa mga disease and plague, pag tayo ay nasa Lord, at kung hindi pa po natin oras, hindi pa tayo kukunin ng Panginoon. Kahit anong nangyayari po sa ating paligid. So, assurance pa rin. Sabi po sa verse 8, only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Alam naman po natin, no, may reward sa mga taong gumagawa ng mabuti at may reward din para sa mga gumagawa ng masama. Sabi nga po dyan, God has also appointed reward for the wicked. God's people are encouraged to look at this truth and carefully consider it. Kagaya nito, kung minsan nasasabi po natin sa Bible study, but yung hindi pumupunta ng church, yun naman pinagpapala ng Lord. Pero hindi natin alam yung pagpapala na nai-experience ng hindi believer. Hindi siya nakakatulog. Halimbawa na lang, marami siyang pera, mayaman siya, pero yung kanyang pinagkakakitaan pala galing droga. So do you think may peace sa kanyang buhay? Wala. Kaya yan po yung mga dapat po nating tingnan. Huwag po tayong panghinaan ng loob kung bakit yung mga unbeliever or walang Lord sa buhay nila is pinagpapala sila. Pero tandaan po natin ha, sabi ko nga, at eto ang lagi kong nasasabi, when it comes to true blessing from the Lord is yung blessing na ibinigay sa'yo ng Lord, natuwa ka, nagalak ka, at sa kagalakan mo, lalo kang lumapit sa Kanya. Yun po ang tunay na pagpapala. Pero pag ang blessing na yan, nilalayo ka sa Lord at yung pananampalataya mo at relasyon mo sa Panginoon, nagiging kida-kida na, magtanong ka na kung yun po ba ay tunay na blessing na nanggagaling sa Lord. Amen po ba tayo doon? Amen. May natututunan po? Okay, next po tayo. Sabi din po dyan, 9 to 13 na tayo, malapit na po tayo. Sabi po dyan, repeating the promise of deliverance and assurance of victory. Kung babalikan po natin yung verse 1, sabi po dyan sa verse 9, because you have made the Lord who is my refuge, even the most higher dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Di ba? Sabi nga natin kanina, kahit anong pestilence, kahit anong disease, kahit anong plague, pag ang Lord nasa iyo, hindi ka mangangamba, hindi ka matatakot. Di po ba? So yun po yung panghawakan po natin. Na whatever na ma-experience po natin, pag nasa Lord po tayo, wag po tayong dapat mangamba. So, ayan po. Next. Sabi rin po dyan, because you have made the Lord, who is my refuge, even the most high, your dwelling place. The principles and promises in verse 10 through 16, pagbababa po tayo kasi 9 ito, are directed toward those who trust in the Lord, making Him their dwelling place, their source of light and satisfaction. So, yung mga minor satisfaction na nararanasan po natin, pansamantala lang. Pero yung tunay na satisfaction is makakamtan lamang po natin pag nagdedwell po tayo sa atin pong Panginoon. So, kung mapapansin po ninyo, yung ating pong Psalm 91 is ang itinataas po natin at pagbigyan ng tiwala natin, walang iba kung hindi ang ating asawa, kundi ang ating Panginoon. Sa mga may asawa, amen or no amen? Mamaya, baka outside ako lambun na kayo. So, amen po doon. Kasi, when it comes to our relationship to our husband and wife, pag may mga sigalot, hindi nyo kayang ayusin, God is in control. Kaya yung tiwala natin, ibigay po natin sa ating Panginoon. Even sa mga nobyo-nobya, ayan, nakakaranas man tayo kay Lord, pray, pray, pray. Yun po yung lagi po natin gagawin sa atin pong Panginoon. So sabi po dyan, the previous promises, sa verse 5 to 8 naman, kung kanina, 10 to
something. Ito naman sa verse 5 to 8 of security and safety even time of lake are repeated. So, paulit-ulit lang parang sinasabi natin ngayon, ito yung pinapaalala po sa atin ng Panginoon sa oras na to, na whatever we experience sa buhay po natin, we look up on the cross. Hindi, nabanggit ang mga Bible character, pero the best example pa rin natin is ang atin pong Panginoon. Look up in the cross, or tingnan pa rin po natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba doon? Amen. So, next po tayo. Ayan. So, nor shall any plague come near your dwelling. A great example is the story of Charles Spurgeon. Sabi ko nga sa inyo, friend ko na si Charles Spurgeon this week. This week ko siya naging friend. So, siya naman, nakaranas siya ng Asiatic cholera noong, sabi po dito, naka-experience din siya ng kagaya ng na-experience natin sa COVID. Pero alam niyo po ba, na ang kanyang pinanghawakang salita ng Panginoon is, buklat po tayo ng verse po natin ng Bible, kasi hindi ko po nilagay dyan. Ang kanyang pinanghawakang salita ng Panginoon is nasa verse 9 at saka 10. So, siya po ay humahawak ng isang kongregasyon. Marami po ang nakaranas ng Asiatic cholera, na kung saan nandun na nanghihina na siya kasi kahit saan may mga namamatay. At one time, dumalaw siya sa isang funeral. Pero andun na nanghihina na siya kasi mga kapatiran, andoon na nag-a-assist siya. Di ba pag ganong sitwasyon, kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, parang panghihinaan ka ng loob. Kasi andoon na makikita mo yung mga kapatiran mo na nakakaranas na mga ganyang sitwasyon. Pero alam niyo po ba, sa isang window ng shoemaker, ang nakita niya yung verse na yan. Pakibasa po yung verse 9 and 10. Pakilakas po. Hindi ko po nilagay dyan. Ay, ayan pala. Sorry. Sabi po dyan, sorry naman. Because you have made the Lord... Ayan. Ayan. Na kayo? Na-transfer yung spirit. One more time, verse 9 and 10. Amen. So, yan po yung panghawakan natin kung nakakaranas tayo ng mga ganong sitwasyon. So, napakasarap panghawakan ang mga pangako po ng atin pong Panginoon. Sabi po dito, the effect upon my heart was immediate. I felt secured, refreshed, girt with immorality. I went on with my visitation of the dying. Ito po si Charles Spurgeon. Visitation of the dying in a calm and peaceful spirit. I felt no fear or evil and suffered no harm. So, ayun, magiging panatag tayo sa buhay po natin kung may mga pangako ng Diyos tayong pinanghahawakan. Kahit ano, yung atin pong mga pagdaanan, sabi ko nga kanina. Next po, sabi po naman dyan, for He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. Sabi po dyan. So, this describes another way of God may send His protection and care unto His people through His angels, commanding them to keep and bear up His people. So, ang Lord, pag sinabi po nating charge, ito yung strict na command. Parang ako halimbawa, bilang, sabihin na natin, bilang master nyo as a servant, pag kinuman ko kayo na do this, you will follow. So sabi po dyan, to keep you in all your ways. To keep thee in all your ways, to be a bodyguard, a garrison to the body of soul and spirit of the saint. The limit of this protection in all thy ways is yet no limit to the heart which is right with God. It is not true. It's not the way of the believer to go out of his way. He keeps in the way, and then the angels keep him. So dapat in God's way
not on our way. Or wag yung kantang my way. Amen? So, in His way, not in our way. So, ayan po. Yun po yung lagi po nating tatandaan. Next po tayo, sa verse 12. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. So, they, sino po yung tinutukoy dyan? That is the angels. God's own angels shall cheerfully become our servants. They shall bear thee up in their hands as nurses carry little children. With careful love, so shall those glorious spirits bear up each individual believer. If we cannot have the way smooth, it answers every purpose. If we have angels to bear us up in their hands, since the greatest ills may arise out of little accidents, it shows the wisdom of the Lord from the smaller evils we are protected. So di ba napakasarap pang hawakan na tayo ay protektado ng ating Panginoon. At lagi po nating tatandaan, etong verse, chapter 9, verse 11 and 12, is ito rin yung verse na ginamit sa temptation ni Satan in the wilderness kay Lord Jesus Christ. Lagi po nating tatandaan, sabi nga sa narinig ko, even si Satan, mas alam niya ang salita ng Panginoon kaysa sa atin. Pero, ang kaibahan lang, pagdating naman kay Lord, when it comes to His Word, si Lord yan eh. Diba? Sabi niya, siya ang salita. So, pag nagko-quote si Satan, ano ang sinasabi ng Lord? It is written. So, yung mga verse sa Bible, wag lang natin basa-basahin. Tingnan din natin kung sino yung nagsasabi. Ayan. So, diyan, twinis ni Satan ang word ng Lord. Sinabi niya, paglilingkuran ka naman ng mga anghel. Or isi-save ka ng mga anghel. Lagi po nating tatandaan, God is the one who is commanding the angels, not the angels. Yun po yung lagi po nating tatandaan. God is the one who command the angels. At hindi ang mga angels ang nagkukuman sa atin pong Panginoon. Next po tayo, malapit na po tayong matapos. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent shall trampled on the foot. Ayan. The protection of God to His people extends beyond the general deliverance from harm. It also speaks of a general granting victory to His people even over opponents strong as the young lion and the cobra. Kahit gaano pa yan, kahit sino pa yan ang harap pagdating sa mga bagay-bagay, alam po natin, God is more powerful than anybody else and whoever else. Lagi po nating tatandaan, ano pa man, maging hayop man yan, maging tao man yan, God is more powerful sa lahat sa buhay po natin. Sabi nga, wag po nating ibigay yung protection, yung care, yung safety natin sa iba, kundi sa ating pong Panginoon lamang. Next po tayo. Anong nangyari? Ayan. So, sabi po dito, sa 14 and 16 na po tayo, God's promise to and blessing over the one who loves Him. O, diba? Sino ang nagmamahal sa Lord? Okay, ito po yung blessing para sa atin. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. I will set Him on high because He known my name. Kilala ba ng Lord ang pangalan natin? Our name written in the book of life. Okay, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him with long life. O, di ba? Ang sarap ng panghawakan, long life. I will satisfy him and show him my salvation. So dito sa last 3 verses are set in the first person as God speaks promise and blessings over His people. Para po sa atin. The word love means a deep longing for God or clinging to God. So kung mas gusto po natin maramdaman pa yung pagmamahal ng ating pong Panginoon, let's long on Him and let's cling on Him lagi. Di ba may mga time pag nagpe-pray po tayo, Lord, payakap naman dyan. Lord, samahan mo naman. Lord, ihiga ako sa iyong lap.
Alam niyo kung minsan, iniisip ko yung mas sobrang natatouch ako, even sa asawa ko, yung dati niyang ginagawa na pag humihiga ako sa kanyang lap, yung ginaganon yung buhok mo. Di ba you feel protected? Hindi, even to our Lord Jesus Christ, ini-imagine ko po ito. Lalo na pag mga times na may mga problema, Lord, payakap naman. Lord, yakapin mo naman ako. Nararanasan niyo ba yun? Na-experience niyo na ba yun? Yung ganong mga sitwasyon na yung mga pagsubok na naranasan mo sa buhay mo, naramdam mo na kumilos siya sa buhay mo, di ba napakasarap? Lord, payakap naman. Lalong-lalo na pag nararanasan po natin ito, pag yung answered yung prayer mo, yung iniyak mo sa Lord, then sinagot niya. Di ba? Sobrang nakakatuwa, sobrang nakaka-amaze ang Lord. At minsan, sabi ko nga, kung may mga pinagpipray kayo, yung time na nawawalan na tayo ng pag-asa, yung down na down ka na, kung pansinin nyo, ang Lord kumikilos sa huling. He always, kung yung time na down ka na, yung time na last minute, andyan siya. So, saan pa ba tayo magkikling? Saan pa ba natin ibibigay yung ating pagtitiwala? Sa Lord lang po natin ibigay yung pagtitiwala po natin. Amen po ba doon? And next po, sabi po dyan, to set one's love upon God means to do it by choice. Kung mahal mo yung katabi mo, kung mahal mo ang kapatid mo, mahal mo ang asawa mo, hindi lang sapat na sabihin mo, kailangang may gawin ka. It is your choice. So pagdating sa Lord, ito po yung ating gagawin. Spending time with God. Hello? Are we spending our time with God? Amen. Pagbabasa ng kanyang salita, kagaya nito, thank you for your presence. Kasi, nandito kayo. Nawa, hindi lang yun nandito kayo, nakikinig kayo, pero yung utak nyo wala. Sorry, pero yun po yung totoo. Next po is listening to God. Hindi yan nagsasalita na sa harap mo na mapakikinggan mo siya. Kundi madalas, even in your devotion, even in your meditation, even lalo na in reading His Word, God is listening. Napaka-importante ng listening even to us bilang mga kapatid sa pananampalataya. Sorry, I will take overtime for how many minutes po. Sayang po kasi yung mensahe ng Lord. Yung time na listening to God, even sa atin nga lang sa mga kapatiran, hindi sapat yung hearing, yung listening ang kailangan ng ibang kapatiran. So kung sino po sa inyo, kung kanino po kayo kapalagay na mga kapatid na gusto yung sabihin kung ano yung nararamdaman nyo, tell it to them. Pero mas maganda, sabi ko nga, this 2025, bilang pastora nyo na nasa harap, kung may hindi kayo gusto sa akin, kung gusto nyo akong i-correct, come to me. You can tell me what you want. You can tell me kung ano yung gusto nyong sabihin. Pastora, sobra ka naman. You can come to me. Mas maganda po yung time na eto. Let's take courage na sabihin sa kung kanino yung nararamdaman natin. Especially to the Lord. Bago nyo kami kausapin, dinulog mo muna kay Lord. Kasi kung una mong dinulog kay Lord, magiging maayos na. God is in control. Yan po ang lagi po nating tatandaan. Next. Reading what God has written us. Ano po ba yung love letter ng Lord sa atin? Ang kanyang salita, yan po yung atin pong dapat basahin. Are we following yung mga verse na sinisaid ni pastor natin? Alam nyo, hindi dahil sa asawa ko siya, we are so blessed in bahay ni Emmanuel. Kasi, this is one of my desire. Kasi sa harap nyo ngayon, bilang pastora nyo, hindi ko pa po talaga natatapos ang Bible cover to cover. Pero this is the time na pwede po nating sabay-sabay basahin ang Biblia cover to cover. Kasi yung binibigay ni pastor na plan, that is good for 365 days. Nasa group po natin yan. At hindi lang po yun. Para hindi po tayo mawala sa content ng binabasa nating chapter, meron na doon pong explanation si pastor natin. Kaya, take time to read. Basa po tayo
Sabi nga po sa akin ng isa sa mga kapatiran, alam niyo kung anong kulang sa inyo ni ate? Basa lang. Kasi sa pagbabasa po natin, mas marami po tayong matututunan. Not only reading, likewise sa atin pong listening sa mga preaching. Kung hindi po kayo nakaka-attend, balikan po ninyo ang YouTube po natin. Like, share, and amen. Next. Speaking to God. Are we talking to God? Nawa hindi lang sa time na nakakatanggap tayo ng pagpapala, hindi lang sa time na tayo may problema natin siya kinakausap. In times of troubles, in times of sickness, in times of diseases, in times of joy. Huwag po natin kalimutan kausapin ng ating Panginoon. Next po tayo. Thinking of God in unoccupied moments. Ano ba yung mga unoccupied moments po natin? Hello? Nawa, wag na po nating, 2025 na po. Yung mga dati po nating ginagawa, isurrender na rin po natin sa Lord, lalong-lalo na pag hindi nakakalugod sa Kanya. Amen? Amen. So alam nyo rin, magaganda rin po na, pumasok lang po, maganda rin na may pinagkakasabihan kayo ng mga, sabi nga yung sekreto kanina, ilabas na natin sabihin natin sa kapatid, kasi kung nasasabi po natin, may magre-remind sa atin na kapatid. Ayan. Kung may mga nagagawa tayo sa mga secrets, moments natin, secrets natin, i-remind tayo ng Panginoon. Kung nasa sin din po tayo, maaari nating sabihin lahat sa pinagkakatiwalaan natin, maliban kay Lord, yung physical na kapatid na mapagsasabihan natin kasi may magre-remind sa atin. Next po tayo, adoring God. Are we adoring God? Are we praising God? Amen. Kaya tingnan ko mamaya kung sino magtatas ng kamay at sasayaw para sa Lord. Ayan. Next tayo. Speaking of God to others, are we doing this? Amen. Especially po, gawin po natin ito sa ating pamilya. Sabi nga sa Matthew, yung huling habilin ng ating Panginoon, hindi lang po assignment ni pastor at mga leaders. Lahat po tayo ay binigyan ng responsibility para ihayag ang kanyang salita. And when it comes to sharing the word of God, eto wag po tayong manghinawa, wag po tayong mapagod. Tayo po ay tagatanim lang ng kanyang salita at bahala na ang Lord sa mga susunod. Kaya, kung may ini-invite din po kayo, wag din po kayo manghinawang mag-invite kasi sa kakulitan natin, mamaya nandyan na yan. Ayan. Ate, may ganun na ba? Okay, next. Last but not the least, giving to God and making glad sacrifice on Him and for Him. Ayan, sacrifice natin. Sabi nga, obedience is better than sacrifice. So sabi nga, ang pagsasakripisyo po natin is lahat yan nakikita ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po sa ating mga servants, especially din sa ating pong mga unang nagigising at huling natutulog sa bahay-sambahan natin kung bakit nariyan ka ngayon sa kinauupuan mo. Pasalamatan naman po natin ang mga transpo. At eto pa, i-announce ko na rin, pwede po bang bigyan natin ng day off ang mga transpo pagdating ng Friday? Isang Friday lang, hihirit lang ako, isang Friday lang. Iilan lang ang nag-amen. Mga kapatid, lahat tayo sumasahod. Amen. Yung mga yung mga Uber, kung minsan siguro 50 ang pinakamahal na sa malayo. Pero excuse me, gumagana na po ang metro. So wala na po tayong excuse para hindi bigyan ng day off ang transpo. So sa mga, mamaya pwede nating kunin ang mga walang station ang mga kapatid na walang transpo. Please, mga kapatid, we need rest. Hindi po, kailangan balanse po tayo. Kailangan din po naming magpahinga kasi pasahero din po ako. So, ayan po, verse 16. So, sabi po dyan, therefore, I will deliver him. Ayan, nakita na po natin yung verse kasi sobrang sobrang overtime na ako. First time kong mag-isang oras. God will protect His beloved and set Him on high and do it because He has shown my name, having a real relationship with God. Sabi ko nga, Lord, kilala mo ba ako?
Kilala po ba tayo ng Panginoon? Amen and amen yan, pangalan mo. May ibig ka, may kahulugan yan. So, He has shown my name. So, importante po, kilala naman po tayo ng Panginoon. Lahat po tayo kilala niya. Kasi nga, pati hiblang nga ng buhok natin, di ba? Bilang niya. Ayan. So, next po tayo. He shall call upon me and I will answer him. Sabi niya, God's promise to answer the prayer of the one who loves Him. Ayan. Panghawakan po natin. And the one who genuinely knows Him. Pag ang panalangin mo, hindi sinasagot ng Lord, tanungin mo. Sabi niya, answer the prayer of the one who loves Him. Baka mamaya mali ang motibo ng prayer mo, kaya hindi rin binibigay ng Lord yan. And the one who genuinely knows Him. Siyempre, bibigyan ka ba ng hindi mo kakilala? Hindi, di ba? Kung kilala ka ng isang tao, pag humingi ka, bibigyan ka niya. Pero kung hindi mo kilala at humingi ka sa kanya, do you think bibigyan ka? Hindi. Kailangan kilalanin mo muna siya. At genuinely, kilala natin siya. O sabihin na natin, genuinely accepted Jesus Christ. So, yun po yung mga panghakot po ng panghahawakan po natin. Next po tayo. I will be with Him. God is spoken personal and wonderful blessings over the one who loves Him and knows Him. Eto, tingnan nyo po yan, isa-isa. Basahin po natin. The blessings of presence, I will be with Him in? The blessings of His protection, I will deliver Him. The blessings of His promotion, I will honor Him. The blessing of His prosperity, with long life, I will satisfy Him. The blessing of His preservation, and show Him my salvation. Paul, package o hindi? Package na yan. Ano pa bang hinahanap mo? Si Lord na ang hanapin mo. Si Lord na ang pagtiwalaan mo kasi lahat yan mapapasayo. Amen po ba doon? Amen. Next po tayo. Sabi dyan, God's promise to blessing over the one who loves Him. Ito yung pinakahuli. Ito yung maganda. With, ano sa 10 Commandments ang may promise niyan? Amen. Praise God. Sa Exodus 20 verse 12. Kung i-honor natin ang ating mga magulang natin, we will experience long life. At sabi po dyan, the prophets also promise it to God's people in the future messianic kingdom, which is He is our Yahweh, our salvation. Hindi lang long life ang ibibigay sa'yo, kundi buhay na walang hanggan. Ayan, nabit ko na yata sa dalawang pastor natin sa araw na to. Sorry po. Ngayon pa lang po, hihingi na ako ng kapatawaran. So, patawad naman po. Palakpak naman po dyan. Nasa conclusion na po tayo. So, how does Psalm 91 point to Jesus? Una, Jesus is the one who gives refuge under His wings na matatagpuan din po natin. Sabi po dyan, under His wings, you shall take refuge sa verse 4. At Jesus is the one who trampled Satan. The serpent you shall trample underfoot, verse 13. Na kung saan, dito rin, alam naman po natin dito, no? Sabi nga, yung katuruan natin na sa virgin birth, He will trample His feet. Ayan. So, Jesus is the ultimate one who set His love upon God the Father and was delivered. Sabi dyan, because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him, I will set Him on high, because He has known my name. Sa verse 14. Ngayon po, pwede po ba tayong tumayo? Kita niyo po itong last na nakasabi po dito. Sabay-sabay po nating palitan ng Jesus ang Him, us, O, di ba? May natutunan po ba tayo ngayong araw na to?
Ito po yung isang lola na na-bless po ako kung bakit ko po napili na i-deliver or i-share sa inyo ang Psalm 91. Ulit, siyang naghahangad ng pagkupok Tingnan niyo po sa Biblia niyo sa Tagalog. atas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon buong lahat. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos kong pinagkatawanan. Ikaw ang nililigtas sa panganib sa umang nabidag. At kahit anong mabigat na salot, di ka magdarat. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kaligahan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsasangga ng pagkatsita. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang pag-usong pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang dating na salot pagkait natin. Di ka matatakot sa kasamahan mga araw mo naman. Kahit na mabuhay ng harapan ang sundin ng tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay mo yung 10,000. Di ka matatakot. At ikaw kung di ka maano. Ikaw ay nagmamasid. At sa panood yung mamamasdan. Yung masama. Ay makikita mo pinarurusahan. Sapagkat siya yung ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-ingat sa iyo katas-tasan, hindi mo maabuti kay mapahamak ka ng daratan, kahit anong uri ng pag-iot ng tahanan. Susuguin niya maraming angelis na susubaybay, kahit saan dapat kong pagkaingat. Lalampatin. Ay itatayo ko siya magtataas, na hindi masaktan ng mga pamo sa patong katalas. Kahit ang tapakan may mga liyon, lamagsin. Di ka maano sa matipid-tiwang man. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinmantang ang makikinig. Pag sila'y tumawag, lagi handa ako sila'y pakinggan, aking isasamahan. At kung mahila ay na isa sa kunduhan, aking ililigtas ang bawat sa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko talagang din pala ng mawang buhay. At nakakitya at tumikita. Galing. Oh, di ba? Yan po yung Tagalog version ni Lola. Ang salita ng Diyos ay buhay na patotoo sa buhay ni Lola. At the age of 93, siya po ay pinanghawakan ang Psalm 91. So ngayon ang tanong sa atin, ilang verse na kaya ang saulado at pinanghahawakan natin? Palakpak mo naman po para sa ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin.